Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong lingkod, Freddy, dito sa Amerika. At ako po ay binabati ko po kayong lahat ng isang diyan sa Pilipinas ay Martes de Santo na, no? Holy Tuesday, because it's Lenten week right now. So, before I proceed, I would like to remind you, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel, just pressing the red button below, and you will be in, and it's all free. And now, if you haven't also forget to make this and then my notification bell, click the notification bell so you will be notified whenever there is a new blog or there is a new video that is coming from me. And at the same time, give me a big likes and make some comment whether it is English or in Filipino. Ito po ay nakakabahala na sa mga vloggers na kumokontra at walang ginawa kundi walang tigil na pagtuliksa, below the belt na ang ginagawa nitong mga ito. Ito ay si Banatbay at si Maharlika. At yung iba pa, katulad ng isang general dyan sa Pilipinas na may kaso na ngayon. Lahat naman sila may kaso na eh. May kaso na. Kasi alam niyo mga kabayan, ang ating presidente ay talaga nagsisikap upang mapaunlad ang ating bayan, Pilipinas. Si Pangulong Joe Biden ay malaki ang suporta, big support when it comes to investment there in the Philippines, at the same time for the security. Kasi importante ho yung security. Hindi pa pwedeng umangat ang ekonomiya na walang security. Kumbaga ito ay police. Magtayo ka ng bangko, walang security, ano mangyayari? Sabi nga ni Maharlika, boboljakin yan. Di ba? Yung mga terminology, mga hindi ko maintindihan ko ng mga terminology to. Tsaka to mga siga mga siga to, mga vlogger na to, si Banatbay at si Maharlika na palamura, no? Talagang, yun yata gusto niya, mga nagmumura Lalo yung mga DDS, no? Yan. Ngayon, ano ba nagawa ng ating Pangulo? Ang latest ni Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay ang pagbisita niya sa Czech Republic, diyan sa Europe, no? Pagkatapos ng niya sa Germany, sa Berlin, Germany. Kaya nga ang ating presidente at ang first lady ay nagkaroon ng flu-like symptoms na sinasabing nabukulan daw, sabi ni Maharlika. Wala namang prueba. Chismis lang. Oo, inamin na nga ng PCO na talagang may sakit ang Pangulo at ang ito ay flu-like symptoms at ito ay nagiging parang epidemic na. Diyan sa Pilipinas. Nasa Quezon City, nasa Bulacan na ngayon at sa Iloilo. Nako. Yung sakit na yan ay 4 na ang namatay, puro mga bata. Ang sabi ng DOH ay kailangan ay mayroong vaccine. May vaccine na at ito ay libre, kaya kailangan magpa-vaccine tayo, lalo yung mga kabataan, kasi ang mga kabataan ang nadadamay. At katulad ng ating presidente, kung saan nakarating, at ito naman ay ibabalita ko sa inyo kung ano ang naging resulta ng pagbabiyahe ng ating presidente. Bibigyan ko lang kayo ng background kung no? Pakinggan nyo lang ito. The chief executive was given arrival honors when he entered the Prague Castle Thursday morning. Czech Republic President Petr Pavel welcomed the president. Marcos signed the guest book and there was a gift exchange. The leaders also had a tete-a-tete Yan ang katibayan na ang ating Pangulo ay nagpunta sa Czech Republic at nakakuha siya ng mga package ng mga investment at opportunity sa ating mga overseas Filipino workers. Itong si Maharlika at itong si Banatbay ay hindi mga overseas Filipino workers yan Kaya ganyan yan. Nainggit, sobrang inggit. At ang pinagtatagon ay itong si Digong Duterte na nagsisilbi sa China.
Sabi nila, tulad nito si Banat Bay, sabi niya bakit daw makikipag-away tayo sa China? Ayaw daw nila ng giyera. Okay, ayaw nyo. Sino ba may gusto ng giyera? Pero kung ikaw ay inaapi, hinaharas, binobomba ng tubig, ano gagawin mo? Ibigay mo na lang ang iyong teritoryo sa kanila? Tanong ko sa inyo, according to survey ng SWS, dyan sa Pilipinas, 74% of Filipinos agree to Bongbong Marcos Jr. na depensahan natin ang ating mga teritoryo. Territorial waters within international law. Atin yan, yung Ayungin Shoal at ang dito sa Ayungin Shoal, tsaka ito pa yung malapit sa Zambales. Ano ba yung lugar na yon? Yung malapit sa may Zambales, na doon kumikita ang ating mangingisda. Alam ba nyo, dito sa Amerika, napakamahal ng isda. At sa bagay, mga Amerikano, hindi sila mahilig kumain ng isda. Pero tayo mga Pilipino, napakahilig natin kumain ng isda. Di ba? Tama. Kaya kahit sa pumunta, kahit sa Australia, mahal ang isda. Di ba? Okay. Hindi sila mahilig kumain, yung mga puti, hindi sila mahilig kumain ng isda. Tayo lang, mga Asyano ang mahilig sa isda. Napakasarap kasi ng isda. At maganda sa puso ang isda. Ngayon, ano ba nagawa ng ating Pangulo? Bakit ba gumaganda ang ekonomiya natin? Sa pagbibiyahe ng ating Pangulo kung sa saan lugar. Sinira ni Duterte ang ating image nung siya ang presidente for the 6th year. Wala tayong kaibigan. At ito ay ginagawa ng ating presidente upang makapag-build up ng friendship sa lahat ng neighboring countries natin, including European Union. Di ba? Ikaw, nasa bahay nyo, dyan sa Pilipinas, lahat ng kapitbahay mo, kaaway mo. Sa palagay mo, aasenso ka? Parating sinisira ka. Lahat ng ginagawa mo, sinisira ka. Ano gagawin mo? Siyempre, makipagkaibigan ka. O tulungan mo ako, pare. Tutulungan din kita. Tama ba ako? Kung ikaw ay estudyante, nahihirapan kayo sa subject ng mathematics. Ikaw magaling. Mahina ka naman sa English. Yung isa, mahina sa English. Let's join together. Let's make what? Collaboration. Collaboration, guys. Collaboration. Magtulungan kayo and you will see that you are going to improve. You are going to move better than being alone. Kapag nakikita nyo umaasenso, ano gagawin nyo? Sisirain nyo ba? Hindi. Kasi, alam mo kung bakit? Pag umasenso sila, may tindahan ka, bibili sa iyan. Tama ba ako? Kung nangailangan ka, lalo na yung kapitbahay mo, doktor pala yun. Nag-aaral ng doktor at naging doktor na. Emergency, siya kalalapit. Hindi sa kanya. Tama ba ako? Ayan. Ngayon, ito ang ating ng presidente. Excuse me, ha? Philippines finished strong in 2023, that was last year, with a full year gross domestic product or GDP growth rate of 5.6%. Yan ha. Outpacing major economy in Asia. Tinalo natin yung mga ating kapitbahay dyan sa Asia. Ulitin ko, ang GDP natin ay 5.6%. Ang China, 5.2% lang. Ang Vietnam, 5%. Ang Malaysia, 3.8%. Diba? Excuse me. Lahat ito ay data as of January 31st, 2024. So, this year lang. Itong data na to. Ang Pilipinas has been categorized as one of the most dynamic economy in East Asia and Pacific region. Ayaw ba niyo yan? O sasabihin nyo mataas ang bigas, naku, babalik na naman tayo sa bigas. Bakit ba yung bigas? Kasi gumagawa kayo ng butas upang bumaksak ng gobyerno. Hindi nyo, paano ba yan? Kung ikaw ay pabigat, dapat, alisin ka na. Pabigat ka eh. Pero kung ikaw ay tutulong, tataas tayo. Yung isang mabigat na timba, binubuhat ko. Sasampa ka para mabigat ka. Hindi ka kailangan. Paalisin kita.
Kung ikaw nasa pamilya ko, pabigat ka, paalisin kita. Hindi kita kailangan. Parati ka nakakontra eh. Tama ba ako? Ngayon, kung makikipagtulungan ka, kahit isang timba mabigat at pupunta ka, hindi ka magpapabigat, kundi tutulong ka, gagaang ang binubuhat kong timba. Tama ba ako? Oh, yan. Tapos, napansin nyo, ang mga bayan natin dyan ay nagiging syudad. That's what we call increased urbanization. Di ba? Sa Bulacan, San Jose del Monte is a city already. Am I right? Ibang bayan sa Pilipinas, sa Visayas, sa Mindanao, naging city na. Bakit sila nagiging city? Kasi umuunlad ang ekonomiya nila. Yan ang ibig sabihin ng sign of progression. O yung mga mathematician dyan, what is the meaning of progression? Okay. Growing middle class. Lumalaki ang middle class. Makikita nyo, itong Lenten season, madaming umaalis. Ang dami pumupunta sa probinsya, pumupunta sa Baguio, pumupunta kung saan. Lahat, airport, seaport, bus terminal, puno lahat. Umaalis. Bakit? Maganda ang ekonomiya. Tama ba ako? Tapos, at ang young populasyon ng ating Pilipinas ay lumalaki at ang young population. Hindi ako nakikipag-usap ngayon sa mga matatanda na dispalinghado. Marami silang dispalinghado. At ang kanilang sinasabi ay kabaliktaran. Ayaw nilang umangat ang Pilipinas. Dahil sabi nila, ang tatay daw ni Bongbong Marcos ay magnanakaw. Napatibayan ba yan sa husgado? Kung meron man, sige, palibasa natin. Pero it is irrelevant to the function of the president. Binoto siya ng how many Filipino? 31 million Pilipino. Respetuhin nyo ang desisyon ng mga Pilipino. Kayo ko konti lang. Kung ayaw nyo, umalis kayo. Di ba? Tapos kung ano sasabihin nyo, may sakit kayo. Pupunta kayo sa ospital. Wala kayong pambayad. Pero kung malakas sa ekonomiya, sasagutin niya ng gobyerno. Magkano ba binabayad nyo? Yung mga nagre-reklamo, magkano ba binabayad yung tax sa gobyerno? Magkano binabayad yung tax sa gobyerno? Kayong mga DDS, magkano binabayad yung tax sa gobyerno? Okay? Yan. Ngayon, ang economy ng ating bayan ay being described as economic dynamism, rooted in strong consumer demand, supported by vibrant labor market. Wow! Ito yung mga overseas Filipino workers. Isa na ako dyan na nagpapadala ng dollar dyan sa Pilipinas on a weekly basis. O pag din pinadalan ko ang aking pamilya dyan sa Pilipinas, gagastos sila. Ikaw may tindahan ka, sari-sari store, bibili ang anak ko dyan sa iyo sa tindahan mo. Ano mangyayari? Aasenso, aangat ang iyong tindahan. Yung pang ibang mga overseas Filipino worker, nagpapadala, bibili lahat yan yung pamilya niya sa tindahan mo. At pag yung tindahan na ubos na, pupunta yan sa wholesale. Bibili na naman yan. At yung pinagbilang mo ng wholesale, nagbabayad ng tax yan, kukuha na naman sa manufacturing. Babayad na ng tax yan. Di ba? Kaya lumalakas ang ekonomiya. At dahil dyan sa amin, mga overseas Filipino workers, na we have contributed 37.6 billion US dollar last 2023. Kaya yung mga overseas Filipino workers, binabati ko kayo dahil kasama namin kayo sa 37.6 billion US dollar last 2023. That was last year lang. 37.6 billion. Sabihin nyo, hindi kami nagbabayad ng tax. Nagbabayad kami, mas matindi pa sa binabayad nyo. Kayo mga kulang ang misguided. Excuse me. Kaya ito si Maharlika at saka si Banat Bay.
Banat Bay, pakita mo sa akin kung gaano ka kagaling. Makipag-debate ka sa akin in English. Ikaw din, Maharlika, sabay kayo. And I will see to it that you learn something from me. At ito ay inuulit ko, binabati ko ang lahat ng mga overseas Filipino workers because many are giving us credit for the robust remittances now there in the Philippines with our dollar remittances. Okay? So I do hope parating nyo kay Maharlika, kay Banat Bay ang aking hamon for a dual, not dual, because virtual debate online in my channel or in their channel, they could invite me. Okay? So let us see what will happen to this debate. Kasi parang ang malaki silang channel kaysa sa akin. I don't care. But the thing is, the issue that the government is doing for the people, you people, will benefit from it. Okay? In God we trust, never hold your peace. See you in my next vlog.